Inanunsyo ni Vivian kung gaano kahusay ang ipinamalas ng mga kalahok sa unang round. Pinagamit ni Drew ang Roselia ng Petal Dance na nagbigay sa kanya ng 29.6 na puntos. Ginamit ng Medicham ni Grace ang high jump kick kaya nakakuha sila ng 29.5 na puntos. Umikot ang Beautyfly ni May habang gumagamit ng Silver Wind kaya nakakuha si May ng 25.9 na puntos. Dumating si Jessie na nagbabalat kayo bilang si Jessica na may lubid sa likod at dahan-dahang nilalapag sa entablado. Maingat siyang ibinaba ni na James, Meowth, at Wobbuffet, bagaman sinasabi nilang dapat silang bigyan ng award para rito. Inilabas ni Jessica ang Dustox sa entablado na nagpakalat ng mga kislap. Gumamit ang Dustox ng tackle na nag-iwan ng mga kislap. Pinindot ni Meowth ang remote para i-activate ang isang makinang nakatago sa likod ng bowtie ng Dustox para magpakalat ng mga glitter. Naghagis si Jessica ng isang board at gumamit ang Dustox ng Poison Sting. Pinindot ni Meowth ang remote para magmukhang gumamit ang Dustox ng isang move para itatak ang mga glitter para makabuo ng sarili nitong larawan. Gumamit ang Dustox ng Whirlwind na nagpakalat ng bahaghari sa paligid habang binuhat naman ni na James at Wobbuffet si Jessica. Hindi humanga sina Drew at Grace dahil si Jessica ang nasa spotlight sa halip na ang kanyang Pokemon. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, nakapasok si Jessica na may 29.7 na puntos, bagaman naiinis si Jessica dahil hindi siya nakakuha ng perfect score. Ipinakita sa screen sina May, Drew, Grace, at Jessica na nakapasok sa susunod na round. Tuwang-tuwa si May na nakapasok siya sa susunod na round. Masaya ang Team Rocket dahil alam nilang nakapasa si Jessie sa round at iniisip nilang makakakuha na sila ng promosyon sa lalong madaling panahon. Maya-maya, hinarap ni May si Jessica sa isang laban ng tatagal ng 5 minuto. Inilabas ni Jessica ang Dustox at si May naman ang kanyang Beautyfly. Gumamit ang Dustox ng tackle at nagpakalat ng glitter pero iniwasan ito ni Beautyfly. Gumamit si Beautyfly ng string shot pero gumamit ang Dustox ng Whirlwind at nagpakalat ng bahaghari na nagpabalik ng atake pabalik kay Beautyfly. Inatake ito ng Dustox gamit ang Poison Sting habang pinipindot ni Meowth ang remote para palakasin ang atake. Gumamit si Beautyfly ng Gust kaya bumalik ang atake sa Dustox na tumama rito at nakasira sa makinang nasa ilalim ng kanyang tie. Umikot ang Dustox, nagpakalat ng glitter at gumamit ng tackle, pero gumamit si Beautyfly ng Silver Wind na nagpatilapon sa Dustox. Nainis si Jessica at pinagamit ang Dustox ng Psybeam, pero hindi na nagawang lagyan ni Meowth ng kulay bahaghari ang atake. Umikot ang Beautyfly at gumamit ng tackle na nagpabagsak sa Dustox kay Jessica. Nawala ang lahat ng puntos ni Jessica, kaya si May ang nanalo sa laban. Naiinis si Jessica na natalo siya at nahulog ng kanyang Dustox ang makina, kaya nakita ng lahat na nandaya sila. Diniskwalipika ni Raul Conteste si Jessica at pinalalayas ito. Gayunpaman, gumamit si Jessie ng smoke ball, kaya lumitaw din sa tabi niya sina James at Meowth. Sinabi ng Team Rocket na kukunin nila ang lahat ng Pokemon ng mga trainer, pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagpatalsik sa kanila palayo. Matapos kumpirmahin na lalaban si May sa final round, nagharap naman sina Drew at Grace sa isang labanan. Inilabas ni Drew ang Roselia habang si Grace naman ay ang kanyang Medicham. Gumamit ang Roselia ng Magical Leaf pero sumablay ito dahil gumamit ang Medicham ng Meditate para umiwas. Gumamit ang Medicham ng Ice Punch pero nakaiwas ang Roselia. Gumamit ang Roselia ng Petal Dance pero pinatigil ito ng Medicham at ibinaling ang atake pabalik sa Roselia. Gumamit ang Roselia ng Solar Beam pero gumamit ang Medicham ng Ice Punch sa lupa. Pinakawalan ng Roselia ang Solar Beam pero nagpalabas ang Medicham ng mga patusok na yelo na nagpabalik ng atake sa Roselia. Gumamit ang Medicham ng Meditate at High Jump Kick na nakita ni May bilang isang combination attack. Sobrang napinsala ng Medicham ang Roselia at natalo ito. Pinuri ni Grace ang Medicham habang ibinalik naman ni Drew ang kanyang Roselia. Nag-alala rito si May nang makitang tinalo ni Grace ang kanyang malakas na karibal. Maya-maya, hinarap ni May si Grace at inilabas si Beautyfly laban sa Medicham. Gumamit si Beautyfly ng tackle at umikot pero gumamit ang Medicham ng Meditate para umiwas sa atake. Gumamit ang Medicham ng Ice Punch pero napigilan ito dahil sa gust ni Beautyfly. Nagsimulang mahulog ang Medicham at gumamit ng Confusion para lumutang sa hangin. Gumamit si Beautyfly ng String Shot pero gumamit ang Medicham ng Confusion para ibaling ang atake pabalik sa Beautyfly. Gumamit ang Medicham ng Ice Punch na nagpayelo sa Beautyfly. Mabuti na lang at nagawang mabasag ni Beautyfly ang yelo na bumabalot sa kanya. Bilang panapos, gumamit ang Medicham ng Meditate at High Jump Kick, pero iniwasan ni Beautyfly ang atake at gumamit ng Silver Wind. Tinamaan ng Medicham at napaluhod na nakasakit sa sarili nito. Nagkomento si Brock kung paano nabigo ang High Jump Kick at nasaktan ng Medicham ang sarili nito.
Umikot si Beautyfly at gumamit ng tackle at string shot habang nakita ni Ash na natuto na si May ng mga combination attack mula kay Grace. Gumamit ang Medicham ng confusion na nagpatigil sa atake. Gumamit si Beautyfly ng Silver Wind habang umiikot kaya nakagawa ito ng buhawi. Dahil dito ay hindi na nagamit ng Medicham ang confusion, kaya natakal ito ni Beautyfly. Nagapos ang Medicham ng mga sinulid, kaya umikot si Beautyfly at gumamit ng tackle, pero nakalaya ang Medicham. Gumamit si Beautyfly ng Silver Wind na tumama sa mga kamay ng Medicham. Malubhang napinsala ng Beautyfly ang Medicham na nagpahanga sa mga judge. Kakaunti na lang ang natitirang puntos ni Grace at may 1 minuto na lang ang natitira. Gumamit ang Medicham ng high jump kick kaya gumamit si Beautyfly ng tackle. Nagsalubungan ng atake ang dalawang Pokemon at naubos na ang oras. Dahil mas kakaunti ang natitirang puntos ni Grace, si May ang nanalo sa laban. Nagyakapan sina May at Beautyfly at nagpasalamat siya rito para sa napakagandang laban. Kalaunan, natanggap ni May ang Fall Arbor Town Ribbon habang binabati naman ni Grace si May sa pagkapanalo nito na labis na humanga. Sumagot si May na utang niya ang tagumpay na ito kay Grace, na tumawa naman dahil dapat din daw bigyan ni May ng papuri ang sarili niya. Sa gabi, binati ni na Ash, Brock, at Max si May. Lumitaw si Drew na binigyang diin na kung siya ang nakalaban ni May sa unang round ay hindi sana ito nanalo at nagbigay ng rosas para kay Beautyfly bago umalis. Hindi humanga si Max sa sobrang kumpiyansa ni Drew. Si Ash naman ay sabik ng makalaban ng susunod na gym leader. Sabik na rin si May para sa kanyang susunod na contest. Tinitingnan ni May ang kanyang ribbon at nagsimulang tumalon sa tuwa. Sinabi ni Brock kay Max na kung minsan ay dapat nilang hayaang magyabang ng kaunti si May. Determinado si Ash at pumili ng daan patungong Laveridge Town. Nagtaka naman si Max kung saan siya pupunta dahil mali ang direksyong tinatahak ni Ash. Habang naglalakad sila sa daan, nakarinig sila ng mga tambol na pinatutugtog. Nakarating sila sa isang lugar at nakakita ng isang kaganapan. Isang bata ang lumapit sa kanila at binati ang mga bida na nagnanais na maalala siya ng mga ito. Napagtanto ni Ash na ito si Thatcher, ang kapatid ni Alisa, na naniniwalang si Ash ay isang bayani mula sa kwento. Tinawag ni Thatcher sina Plusle at Minun na lumapit sa kanya at nagsimulang makipaglaro sa Pikachu ni Ash. Nagtaka si Ash kung anong ginagawa ni Thatcher sa bayan, kaya ipinaliwanag ni Thatcher na sumali siya sa pep squad. Nang magpasya si Thatcher na maging isang Pokemon trainer, sinanay niya sina Plusle at Minun. Isang lalaki ang lumitaw sa harap niya na nagngangalang Sheridan, isang guro sa paaralan kung saan nagsasanay ang mga squad na nag-e-ensayo ng pag-cheer. Mapalad na natanggap si Thatcher at nag-aaral siya para maging isang cheering master. Nag-e-espiya ang Team Rocket sa mga bubuwit at naniwala si Meowth na masama ang cheerleading. Ipinaliwanag ni na Jessie at James na hindi ito totoo dahil naging bahagi si James ng isang cheerleading squad. Dahil dito, naniwala si Meowth na kailangan din nila ng sarili nilang cheering squad. Inisip ni Max na ang helping hand ay iligal sa mga labanan, kaya humingi siya ng payo kay Brock, pero nakikipag-flirt lang si Brock sa mga babae. Sinubukan ni Brock na pahangain ang mga ito sa pagsasabing naging miyembro din siya ng cheering squad bago siya hinila palayo ni Max. Naniniwala si Thatcher na ang pag-cheer ay magpapahusay sa pagiging epektibo ng Pokemon, at iniisip niyang walang masama rito. Ang Team Rocket, na nakabalat kayo, ay lumapit sa cheering teacher na si Sheridan, at hiniling na suportahan sila ng mga cheerleaders sa kanilang laban. Nangako si Sheridan na iaalok ang kanyang kakayahan para tulungan ang mga underdog. Hiniling ng Team Rocket na labanan ang mga bida, kaya nangako si Sheridan na tutulungan niya sila matapos siyang bayaran. Isang babae ang lumapit sa mga bida at hiniling na labanan ang ilang bagong estudyante, na sinang-ayunan naman ni Ash at Brock. Dumating ang mga bida sa battlefield at ipinakilala sila ni Thatcher kay Sheridan. Ipinaalala sa kanila ni Sheridan na ang pep squad ay naroon para i-cheer ang mga Pokemon sa panahon ng laban. Dumating din ang Team Rocket at nagulat na hindi muna si Ash ang makakalaban nila. Magsasalita sana si James para sabihin ang kanyang pangalan, pero tinapakan ni Jessie ang kanyang paa, kaya ang nasabi ni James ay ang pangalang Jamester. Inilabas ni Jamester ang Cacnea na yumakap sa kanya, habang si Brock naman ay ang kanyang Forretress. Gumamit si Cacnea ng pin missile, pero nadepensahan ito ng rapid spin ni Forretress. Gumamit si Forretress ng tackle na nagpabagsak sa Cacnea. Inakala ni na Ash at Max na talo na ang Cacnea, pero nagsimulang mag-cheer ang squad para rito. Ibinulong ni Sheridan ang helping hand sa kanyang mikropono at nakita ni Max na may lumalabas mula sa mga tambol. Tumayo ang Cacnea at gumamit ng needle arm na nakapinsala kay Forretress at ikinagulat ng mga bida. Gumamit ang Cacnea ng Sandstorm na sinundan ng pin missile.
Gumamit si Fortress ng rapid spin para depensahan ang sarili pero napuruhan pa rin ito dahil mas malakas na ang atake ng Cacnea, kaya natalo si Fortress. Nanalo si Jamester sa laban, kaya niyakap siya ng kanyang Cacnea. Nadismaya ang mga bida dahil natalo si Brock habang nagdududa naman si Max kung paano yun nangyari, pero sumabak na rin si Ash kasama si Pikachu. Plano ni Jessie na kapag pagod na si Pikachu, susugod sila at kukunin ito, kung hindi ay hindi makakatanggap ng pera si Sheridan. Pinuntahan ni Max ang mga tambol para suriin ito at nakita ang mga uniforming suot ng squad. Sunod na naglaban si Jessie na nagpanggap bilang Jessica laban kay Ash. Inilabas ni Jessica ang Survivor at si Ash naman ay si Pikachu. Plano ni Jessie na kapag natalo na si Pikachu, kukunin ni na James at Meowth ito gamit ang isang bagong robot. Gayunpaman, dahil hindi nakapokus, nakita na lang ni Jessie na gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at pagkatapos ay Quick Attack para atakihin ang Survivor. Nagulat si Jessica dahil hindi pa siya handa habang gumamit si Pikachu ng Iron Tail na nagpabagsak sa Survivor. Humingi si Jessie ng suporta, bagaman ipinaalala sa kanya ni Sheridan na ang pag-cheer ay nagsisimula kapag ang natatalo ay nagsimulang mag-isip kung paano mananalo. Nakita ni Max ang cheer squad mula sa mas malapit na distansya. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na tumama sa Survivor at nagparalisa rito. Muling humingi si Jessie ng suporta at nagsimulang mag-cheer si Sheridan at ang kanyang squad. Ibinulong ni Sheridan ang aromatherapy at narinig yun ni Max at naalala na ang move na iyon ay nakakagamot ng paralysis sa Pokemon. Sa loob ng mga tambol, gumamit ang Vileplume at ang Roselia ng aromatherapy para gamutin ang kondisyon ng Survivor. Nagulat si Brock kung paano mabilis na nakarecover ang Survivor, pero naniniwala si Thatcher na iyon ang kapangyarihan ng pag-cheer. Gayunpaman, nagtaka si Max kung saan nanggaling ang move na ginamit. Ibinulong ni Sheridan ang helping hand, kaya ang mga nasa loob ng tambol na sina Makuhita at Shroomish ay gumamit ng helping hand para palakasin ang Survivor. Napagtanto ni Max na hindi ito pag-cheer, kundi paggamit ng mga Pokemon move para palakasin ang ibang Pokemon. Gumamit ang Survivor ng Poison Tail na nakapinsala kay Pikachu. Gumanti si Pikachu gamit ang Thunderbolt na nakasakit sa Survivor. Ang Vileplume at Roselia na nasa loob ng tambol ay gumamit ng aromatherapy para pagalingin ang Survivor mula sa paralysis. Inulit ni Pikachu ang kanyang atake ng paulit-ulit pero ganoon din ang ginawa ng mga Pokemon ni Sheridan. Matapos ang maraming round, napapagod na si Pikachu sa kaka-atake. Sinabi ni Sheridan, ang kapangyarihan ng pag-cheer ay nagbibigay daan sa Pokemon na makarecover nang hindi gumagamit ng anumang move. Palihim na lumapit si Max kay Sheridan at nangakong ibubunyag ang katotohanan. Dahil pinalakas ng helping hand, nasugatan ng Survivor si Pikachu gamit ang Poison Tail. Dahil dito, nagtaka si Thatcher kung makakaya pa ba ni Ash ang kapangyarihan ng pag-cheer at inisip na dapat na siyang sumuko sa laban. Gumamit ang Survivor ng Wrap para igapos si Pikachu. Ibinulong ni Sheridan na gamitin ang helping hand pero itinulak ni Max ang mga tambol na gumulong patungo sa battlefield. Nasira ang mga tambol kaya nabunyag na sina Roselia, Makuhita, Vileplume, at Shroomish ay nasa loob pala nito sa simula pa lang. Ipinunto ni Max na ang mga Pokemon na ito ay gumamit ng mga move para magmukhang sumisigla ang Pokemon na lumalaban, nalabag sa patakaran ayon kay May. Nagalit ang lahat kay Sheridan dahil sa panlolokong ito, kaya tumakas siya. Gumamit ang Survivor ng Wrap para atakihin si Pikachu, bagaman ipinaalala ni Ash kay Pikachu na ang kanilang pagkakaibigan ang mangingibabaw laban sa peking pag-cheer na ito. Gumamit ang Survivor ng Haze para lumabo ang paningin ni Ash. Gayunpaman, gumamit si Pikachu ng Thunder na tumalo sa Survivor. Hindi sigurado si Jessie kung alin ang mas malala, ang peking pag-cheer o ang sinasabi ni Ash tungkol sa pagkakaibigan. Gayunpaman, tinanggal na ng Team Rocket ang kanilang mga disguise at binanggit ang kanilang motto. Nagtaka si Jessie kung nasaan ang robot na dapat ay binuo nila, pero sumagot si Meowth na ibinayad na nila ang lahat ng kanilang pera para sa cheerleading. Ipinaalala ni James sa kanila na pagod na si Pikachu at maaari na nila itong hulihin. Gumamit sila ng robot arm para hulihin si Pikachu. Inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt pero pagod na si Pikachu mula sa huling laban at hindi na niya kaya. Ang Plusle at Minun ni Thatcher ay gumamit ng helping hand na nagbigay ng lakas kay Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunder para palayain ang sarili. Ang Thunder ay umakyat sa langit at bumalik sa Team Rocket na sumira sa kanilang electric-proof na balon at nagpatalsik sa kanila palayo. Napagtanto ni Thatcher na ang sariling lakas ay mas mahalaga kaysa sa lakas na galing sa iba. Nais ni Thatcher na maging kasing lakas ni Ash sa pamamagitan ng paglalakbay kasama ang kanyang mga Pokemon. Sumang-ayon ang squad kay Thatcher at gagawa sila ng bagong simula. Nagsimula na namang dumiskarte si Brock pero hinila siya palayo ni Max gamit ang kanyang tenga.
Sinabi ni Thatcher na si Ash ang laging magiging master niya, na nakapagpangiti kay Ash, na nagpaalala naman kay Thatcher na huwag susuko. Kumaway ang mga bida bilang pamamaalam kay Thatcher at sa squad, at pagkatapos ay umalis na patungong Laveridge Town.